Welcome to Donmar TV News Channel. I love the President. I always support the President. Hindi ko kinakalaban at suportado ko lahat ng mga advocacy niya. Itong renewal ng franchise ng ABS-CBN, ang worried ko lang is maraming mga libo ninyong tao ang maapektuhan. Kumbaga i-times mo yon, marami ring pamilya ang maapektuhan doon. Gusto ko sanang kausapin siya. Siguro 2 beses ko ako nag-try na kausapin. Kaso lang hindi nagtugma yung schedule, busy siya. Pumunta pa nga ako ng Jinsan para sinusubukan ko baka makasingit ako doon sa Davao. Pwede ako pumunta sa Davao, kaya lang busy rin yung Pangulo rin at naiintindihan ko. Kahit ako nga, busy ako dito sa Senado eh. So, lalo ano pa kaya ang Pangulo. So, naiintindihan ko yung ano niya. Siguro, kausapin ko ang Pangulo. Sa akin lang, nasa kanya naman yung decision. Makapag-suggest lang na ganito ang sitwasyon. Kung kasala talaga yung namumuno ng EBS, din kasuhan yung EBS, kasuhan yung mga namumuno o palitan yung mga namumuno dyan, nagmamanage. Wag lang maapektuhan yung mga libo-libo ding pamilya. I am dedicating this message to Manny. You know why? Sabi ko sa kanya at one time, kami lang dalawa nag-usap, yung style mo na yan gusto kita gawaing presidente. Alam mo, kaya mo. Not so much about kami mga kababayan nandito at nagananad, nagito ang gawin namin. Parang tape recorder na, next election, tutugtugin mo lang, gano'n na yan. Really? Ang hinahanap kasi yung ginagawa. When I was in Davao, of course, I was a prosecutor. I was doing trial work sa korte araw-araw for the past 9 years. But when I became mayor, isa lang talaga, because of my resolve, sabi ko, I am not a policeman, I am not a military man. I am just an ordinary citizen in the city. I will build a city, if I can, that is peaceful, progressive. Kasi yun ang pinuntahan ng tatay ko dito eh. Kasi kung may opportunity lang siya, may minahan siya, may coconut plantation o ano, why would he have to travel to Mindanao to seek the greener pasture they call? So, ang paradigm ko, mindset ko is, anong pinuntahan ng tatay ko dito? Maluwang daw na lugar, go to Mindanao because it is the land of promise. And most of us are descendants na who started from scratch. 1948, lasang pa ang Davao, lalo na itong Jinsan. Far and in between the years, patayan dito because of land. And that's why we are trying to settle this. The only way na tayong lahat hindi madamay in the vortex of violence. So sabi ko, do not destroy the city that I have or so far built. And do not destroy the young of my city. During the elections, for the several presidential debates, I was the first one who finished early. Kasi ako, ang pinangako ko, I will stop corruption. Kung kaya ko, puputulin ko itong droga kasi talagang sinisira ang bayan ko. You know, magka-diferensya tayo, okay lang. Any irritation o trouble. Wag lang yung interest ng bayan. Hindi talaga ako pwede dyan. Mag-aaway tayo niyan kung
hindi tayo magkaintindihan. Then I promise that I will try to make the entire country peaceful kung makaya ko, and allow the economic people to do their job of building the economy of the Philippines. And it is happening, although we have improved dramatically in our economy. We're hitting 6.6. That's a big sum. Even at 6.4, malaki na yan. So it's a high. Medyo tayo sa Davao, walang trabahante. Alam ninyo, yan dito. Naghanap tayo ng trabahante because itong mga electrical, mga master, ang naiwan kasi dito, yung hindi masyado marunong, the master, plumber, nandyan sa Middle East ngayon. So tayo dito naghanap na ng mga trabahante at wala tayong makuha. That is why we have to invite the guys to come back again, because Manila pati Davao, it's bursting to the seams, building dito, building doon. We are improving. Ayaw ko lang magbigay ng to what level. Magyayabang ako eh. Alam mo, gano'n yan eh. Ito, ginawa ko. Basta ako, I am trying to just do what I promise. Itong sa corruption, na matagal ko nang ayaw yan. Mayor pa ako. Puputulin ko talaga ito, pipilitin ko. Pati kayo makuha, makinig kayo. Do not insist on this because mag-aaway tayo. But hindi ako susunod sa inyo. Don't give me that shit. Alam mo itong lowest bid, ito ang nakaletse-letse sa ating buhay Pilipino. Matagal na yan. Kung may project dyan, for example, ito building, 100 million. May mga grupo dito sa Pilipinas, umiikot lang yan. Nag-golf-golf lang yung mga... At kung may narinig saan yung bidding, doon yan sila pupunta. They go there and meet in cabal and agree to rig every bidding. Mahirap kasi sa lowest bid. 100 million. Magbibid ka, I will... sige, ako isang contractor malaki. I will build it at 95. Sumal, isa 90. Itong sindikato na ito, da-dive yan. Pero sila-sila lang yan. O, dive ako ng 70. Mag-dive yung isa ng 60. Mag-dive yung isa ng... Kaya ang project worth 100 million, ang ilang bidding nila, anak ka ng... Ang gobyerno naman, because it is bound by that lowest bid, papunta no, ito, mas barato itong bayaran natin, 100 million. He will build it for 60 million. Magbigay pa doon sa barangay captain. Magbigay pa doon sa mga, I'm not trying to offend anybody, konsehal, mayor, gobernador, o presidente, kung malalaki. Yan ang problema. Magbigay pa doon, pati yung karsada ninyo, pati barangay captain bigyan. Because under the law, he has to sign. Ilan na lang maiwan sa pera sa contractor? That leaves him about 50, half. Wala na siyang kita kung gawin pa niya. 100 million. So he will give you a building and an infrastructure worth of 45 million. Araw-araw yan, all over the Philippines. Nag-meeting kami ni Jokno pati ni Dominguez, sinabi ko, I cannot tolerate it anymore. Sabi ko, alam mo, pag hindi tayo naka-intend ito, magre-resign ako. If I cannot even do a little difference of what the practice used to be, then there is no need for me to be here. I just don't want, totoo yan, the power of being president. Tapos na ako dyan. Yung palakpakan, pati yung praises. I've been
sa 23 years mayor, baski saan ako, pumapalakpak yung tao. It does not mean to me anything at all ngayon. But either magtino tayo o maglukuhan tayo. Kung magsige kayo nakaw dyan, pati ako magnakaw na rin. Umpisang, a bit too late in my life. Kung papayagan ko kayo, putang ina, unahin ko sarili ko. Ngayon, maghintay kayo. If I don't start it, you stop. Ito ang proposal ko. 100 million itong building na ito. Okay. Pabid ko. Lahat ng mga kontraktor. Kaya mo, 100 million. Tayuan mo ako ng 100 million. Pagkatapos niyan, bayaran kita. Pag hinausaw mo ako, mga simento, nada. Hindi ko tanggapin yan. Sinong kontraktor ngayon magloko para malugi? You build a 100 million, hindi ka bayaran kasi hinausaw mo yung kanal, walang ano. So yung malalaking project is tawag nila turnkey. Yan na. I will insist on that. Maraming mga negosyante umangat. Yung mga small time na mga highway lang dyan, dito mga barangay road. Well, we better find a way of doing it. Ngayon, ayaw ko na yung kasi kurakot ang mangyari dyan. Ngayon, kung ipagawa ko sa iyo, parang Swiss challenge o 100 million, kaya mo? Bayaran tayo pagkatapos. Lukuhin mo yung building mo, sarili mo yan, iyon na yan. Kung dating nang makuha, pa-inspeksyon ko, sa lahat, sa gagamit, sino ba ito? SSS? O sige, tingnan ninyo. Okay. Okay, sir. Okay. Sige, bayad tayo. Wala akong problema. Ayaw ko yung barato kasi babaratin nga. Kaya nga barato eh. Kasi baratin ka talagang yawa na yan. Gusto ko mahal. Hindi ba rin basta malinis. Ngayon kung maggawa ka ng building na puro sira-sira, magsabi ang inspector o yung SSS administrator na hindi man maganda na ayusin mo. Otherwise, wala kang bayad. Ganon ang lahat ng mabibigat na project sa gobyerno. It has to stop. Na babalik ako sa Maynila kasi pupunta pa ako doon sa Bagyo. Tanginang Bagyo niya, gusto kong sipain. Hindi pa nga nakalabas yung isa, may papasok na naman daw. Tangina, umaabuso itong yawa na ito.